Okay, next naman na tanong naman dito bago ko ibigay kay Loda Sipnio. Tatlong tanong din mula sa comment section. Sabi ni ang tanong ko ay, sa pagtalakay sa assumption of Mary kagabi, paano natin maihahambing ang assumption o ang pag-akyat ni Elijah sa langit? Kung si Elijah ay hindi immaculately conceived. Brother Darwin. Anong kaibahan? Malaking kaibahan, Brother Jando. Dahil si Mama Mary, glorified body po yun. No? The same with Jesus Christ. At yung katawang lupa pa yon. No, katawang lupa pa yun. Hindi pa yun glorified body yung nangyari ni Propeta Elias. Dahil hindi pa na-resurrected si Kristo, di ba? Wala pang nakapasok. Basahin natin, Brother Jando, ang Jan ba yun? Wala pang naka-akyat sa langit maliban sa bumaba. Anong talata yon? John chapter 3? Lipat. Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So, Brother Jando, ang kaibahan ni Mary, glorified body na po ang kamama Mary, no? Kay Elias, hindi pa po yun glorified na corrupted body pa po yun, no? At hindi pa din siya nakapasok sa karian dahil sinabi ni Kristo sa binabasa mo, Brother Jando, ulitin mo, Brother Jando. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So dito magkapatid at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, si Kristo po ito. So yung yung assumption ni Elias, no? Hindi pa po yun langit. No? Hindi pa po yun langit dahil wala pang nakapasok. So may ibang state of life na hindi langit, hindi din impyerno. Yun po yung lagayan sa mga righteous na mga tao na namatay sa Old Testament. At yun po nangyari sa parable of the rich man at si Lazaro. May isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa kapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit, ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Saan nilagay sa Panginoon? Doon sa tawag ng mga church fathers sa bosom of Abraham, no? So hindi pa po yun langit, kapatid. Pero sa Mama Mary, base sa aral natin sa encyclical letter ni Pope Pius XII, Brother Jando, Munificentissimus Deus. The Immaculate Mother of God was assumed body and soul into heavenly glory. So glorified body na po yung tanggap ni Mama Mary, Brother Jando. Yung yung kang Elias, hindi pa po yun glorified body, Brother Jando. Dahil yung glorified body,
ito po yung uniqueness ni Mama Mary, Brother Jando. Sa lahat ng mga nilalang, siya lang yung body and soul, no? At yung body niya is glorified because of the unique role of the Mother of God. She participated the suffering of her son, no? Dahil nandyan siya sa ibaba ng cross. She is at the foot of the cross of Jesus, Brother Jando. And base sa banal na kasulatan, uh, she is assumed body and soul. At glorified body na po yun, natanggap ni Mama Mary. Pero yung kay Elias, Brother Jando, hindi po yun glorified. Yun po yung kaibahan. Okay, ang third naman, last question mula sa comment. Ang tanong ko ay, Father Darwin, may tanong ako tungkol sa misa natin. Bakit sa misa may part na dapat tatayo, uupo at luluhod? Bakit di na lang lagi nakaupo? Ano ba ibig sabihin ng mga kilos na ito sa misa? Unang-una mga kapatid, example sa pagluhod, no? Kailangan talaga hindi pareho dahil unang-una, Maljando, during consecration dapat luluhod tayo, no? Saan ba yun mabasa, Brother Jando, na lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Kristo? Nasa Pilipos 2 yun eh. Double check ko lang ha, Pilipos 2, 8, sabi ganito. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili maganda yung magandang balita. Sabi ganito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Heso Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. And then, yung pag-kneel, Brother Jando, base sa Catechism of the Catholic Church, 2702, the body expresses the prayer of the soul. Yung pag-kneel natin, pag-stand natin, pag-upo natin, the body expresses the prayer of the soul. So, it is an expression of prayer pala, Brother Jando. Example, pagluhod. It is a gesture of adoration. It is a gesture of humility and surrender. No? Binabasa mo, di ba? Philippians chapter 2 verse 10. And then 10. Matthew chapter 2 verse 11, Brother Jando, basahin natin. Matthew chapter 2 verse 11. Okay, sabi sa Matthew 2:11, pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. So, kita niyo, lumuhod sila. So, the body expresses, sabi ng Catechism of the Catholic Church, expresses the prayer of the soul. Yung mga gesture pala natin, mga kapatid, express the prayer of our soul. No? At sabi ni Saint Augustine, Brother John, by bending the knee, the body confesses what the heart believes. So, during consecration, kapatid, luluhod tayo. Bakit? By bending the knee, the body confesses what the heart believes. Yan ang importante, kapatid. So, why we kneel during the consecration? Because Christ becomes truly present. Body, blood, and divinity. Ang standing naman, Brother Jando, pabasahin muna natin, Brother Jando, ang Philippians chapter 4 verse 1 sa English, Brother Jando. Okay, ano yung Matthew 4:1? Philippians chapter 4 verse 1. Pilipos 4:1 ang sabi ganito.
Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraanin magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa English, Panginoon. Brother Jando. English, okay. So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you, how happy you make me, and how proud I am of you. This, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. Malinaw na malinaw ha. How you should stand firm in your life in the Lord. So, titindig din tayo sa harap ng Panginoon. Anong kahulugan niyan? It is a gesture of reverence and readiness. No? Stand firm in the Lord before the presence of the Lord. Mabasa natin yan sa Philippians chapter 4 verse 11, 1. And then sa First King chapter 17 verse 1, Brother Jando. In English, Brother Jando. Ano yan? First King? Brother Jando? Ano yan? First King? First Kings chapter 17. Oh yes. Chapter Chapter 17 verse 1. 17 verse 1. Ang sabi ganito, a prophet named Elijah from Tishbe in Gilead said to King Ahab, in the name of the Lord, the living God of Israel, whom I serve, I tell you that there will be no dew or rain for the next 2 or 3 years until I say so. Sa First King chapter 17 verse 1. First King chapter 1. Dito sa ano, no, standing before the presence of the Lord. In the name of the Lord, the living God whom I serve. Ito, whom I stand, no? Sa ibang translation, Brother Jando. So, yung ano natin, Brother Jando, pagtindig natin, it is a gesture of reverence. 3 R's. 3 R's pala ito, Brother Jando. Reverence, readiness, and resurrection. Sabi ni Saint Basil of the Great, Saint Basil the Great, we stand during prayer as a sign that we have risen with Christ. So yung pagtayo natin, Brother Jando, symbolic pala yon na tayo ay a people of Easter. A people of Easter, a people of resurrection. No? So be ready and it is reverence, Brother Jando. Yung paglingkod or pag-upo, it is a gesture of listening, contemplation, and reflection of the Word of God. No. So, mababasa natin yan sa Luke chapter 10 verse 39, Brother Jando. Basahin natin, Brother Jando. Okay, ating basahin sa Luke chapter 10 verse 39. Ang sabi ganito, she had a sister named Mary who sat down at the feet of the Lord and listened to his teaching. So, Mary is sitting down at the feet of Jesus Christ. Ano yung ginawa niya, Brother Jando? Listening. So, kaya upo tayo to listen, no? To the gospel, to the wisdom of the Word of God. And then sa Matthew chapter 5 verse 1, Brother Jando. Okay, Matthew chapter 5 verse 1, it says here, Jesus saw the crowds and went up a hill where he sat down. His disciples gathered around him. Mm. So dito mga kapatid, umupo si Kristo and then nag-preach siya sa katotohanan. So it is a gesture of listening, reflection, and formation. At kung lagi ka lang nakaupo, makatulog ka. Kung lagi ka lang nakatayo, no, ma uh, uh, di nakaka-focus sa ano. Kung lagi ka lang lulukod, no. So may theological reason yung simbahan. So yan po ang pag-kneel, mga kapatid, is a sign of adoration, humility, and surrender to God. Yung pagtayo is a gesture of reverence, readiness, and resurrection. Yung pag-upo, a gesture of listening, reflection, and formation, Brother Jando. Yan ang sagot natin, Brother Jando.